Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here. So for today, we'll be doing a sit-down vlog. Dito muna tayo sa car today kasi dito maraming nangyayaring pag-iisip, pagmumuni-muni, pag-me time. So yan guys, today is our 33rd birthday. So I'll be sharing with you the 5 things I learned the past year. No? Diba last year, gumawa rin tayo nito and gagawin na natin ang ritual to guys cause alam mo yon, ang daming pwedeng mangyari sa isang taon. Mas makikilala natin ng sarili, may mga matututunan tayo. So, ito na yun. Ito na ang episode kung saan ko isi-share sa inyo ano bang mga natutunan ko the past year. So, first one guys, let's talk about focus. Diba? Focus sa goal. Diyan tayo minsan nagkukulang kasi doon ako lagi nasasabihan ni Jello na you're always distracted, ang dami mong gustong gawin. So, for the past year, yan ang gusto nating ma-practice, gusto nating ma-master. Cause, yun nga, may mga nagtatanong, lagay natin dito, like si Miss Carla, ang tanong niya sa akin, Joyce, paano mo na ma-manage yung multiple businesses mo, diba? Multiple businesses, you do pa content creation, asawa ka pa, nanay ka pa ni Aki, yung ganon. So, yan nga guys, we can't be a jack of all trades. We need to be a master of one. Ano ba talagang gusto mo? And one or two. Like tayo, gusto nating maging misis, gusto nating maging content creator. So, ano ba talaga? Kasi, di ba, the past year, kung hindi nyo pa alam guys, nasa corporate ako and then I resigned this January and guys, magsi 6 months na po tayo sa bahay, full-time content creator, full-time businesswoman on the side, and a proud housewife, Nax. So, yun guys, laging sinasabi ng asawa ko si Jello na mag-focus ka kasi guys, sa totoo lang, ako lang ba or kayo rin, yung ang dami mong gustong gawin sa buhay na parang feeling mo lahat kaya mong gawin, lahat kaya mong matutunan, pero end of the day, sa dami ng gusto mong gawin na iiwan, nakakalimutan mo yung mga bagay na dapat nag-boom na, nag-bloom na, nag-prosper na. So, for this year, diba guys, minsan na-distract tayo to help people, to be a consultant of something, to work on another project, yung mga ganyan. Pero end of the day, focus on your core, focus on the things that truly matter, diba? Kaya nga tayo nag-resign diba? Na-realize ko, kaya nga nag-resign, kasi gusto mong matulog, gusto mong mag-focus sa bahay, gusto mong mag-focus sa kung saan ka magaling. Tapos nawala tayo doon. So, this year, Joyce, paano may ganito, diba? May documentary tayo dahil diary naman natin to at sabay-sabay tayong manood, mag-share and comment below. Baka may 1 or 2 kayong matutunan. Kung tulad ko rin kayo, diba? Minsan, dami mong ginagawa. Guys, hindi badge of honor yung ang dami mong ginagawa. Yan pala. Isa yan sa mga natutunan ko, focus on your goal. Kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. And doon ka mag-prosper. So, next naman that I learned, now that I'm 33, is yung acceptance talaga, guys. Kasi, people can't do what you do, how you do things, no? Like, for example, ako sa trabaho, lalo na very OC ako, very perfectionist ako. Give you an example. For example, ilang example ba? To give you lang, kunyari, may thing ako na gustong ganitong edit, parang sa isip ko, ang dami ko na-visualize, tas end of the day, hindi ko siya magawa. Hindi na lang na-upload dahil hindi nagawa. You need to accept things, you need to let go of things na, alam mo yun, hindi naman life or death. Sabi lagi yan ng asawa ko, kung hindi life or death, kunyari sa negosyo-wise, kung malulugi tayo ng 100,000, okay, fine. Gawin yan, mag-OT. Pero kung nasa 90,000 lang naman, okay na yun. Tingin mong okay na yan. Example lang to guys, hindi siya sa quantity based. Kunyari ganun, ang goal nyo is to reach 1 million, for example. Kung sa 800,000 lang kayo umabot, let it be. 'Di ba? May susunod pa na araw. Wag nyong gawin lahat tas pagod kayo. End of the day. So, you need to accept things na you can control everything. Kasi minsan, doon tayo na-anxious kapag you take control of everything. So, next naman that I learned sa acceptance, guys, is that, parang sa year na to, no, na-realize ko na I've been running miles for people who can't even take a step for me. Nax. So, may ganun sometimes, we get to be disappointed kasi, sabi ko nga sa inyo, when I do things, I do it 101%.
Tapos, sometimes, mako-question mo, ba't ako, pagka nag-give ako ng time sa kanila ganito, bakit pagka nagbigay ako ng work, guys, wag kayong mag-expect, kasi masakit mag-expect, yung ganon, parang, you just need to have your circle who will reciprocate yung mga gusto mo ring mangyari, or like, wag ka na lang, paano ba sabihin yun? Like, huwag kang mag-expect, kasi masakit nga mag-expect, guys. So, yun yung natutunan ko, be with the right circle, be with the right people who you want to hang out with, be with the people who want to share stories with. Kasi, guys, yun nga we're in different seasons now, na parang people change their priority and all. So, ito na nga, dito papasok yung next learning ko, that change is the only permanent thing in the world. Like, yun nga, yung mga people around you, nag-change na ng priority. Alam nyo naman sa adulting, you need to calendar things in life. So, katulad ako sa kalendaryo ko, no, parang la past year, nagtatrabaho ng todo, nagtatravel ng todo, lahat ng negosyo, gustong gawin. And guys, it's okay to start anew. Like, ngayong 33 ako, parang mas gusto kong more relax tayo ngayon. Parang, it's hard for me to accept also. Kaya nga nasa acceptance din natin yung natutunan ko na parang, dati ginagawa ko lagi-lagi. Kung ano-ano, gigising ako ng maaga, papasok ako sa trabaho. Tapos, pag uwi ko ng bahay, magtatrabaho pa rin ako. Na parang, hindi sana yung katawan ko. Na parang, it's alright pala, the past year, no? Na, to start anew, like, parang okay lang pala mag-slow down sa bahay, na in the middle of the day, you get to nap. Kasi minsan parang dati, we're so hard on ourselves, no? Like ako personally, parang, kaya pa yan, todo pa yan. Yung ganon. So, natutunan ko this year na, okay lang na parang 33 ka, wala kang trabaho, okay lang na ngayon 33 ka, nagsa-start ka pa lang ng negosyo, binibuild mo pa lang yung career mo, binibuild mo pa lang ikaw sa social media. You just need to be authentic, lalo na sa sarili mo, no? Kasi minsan, we try to pressure, at pag-uusapan natin yan, maya-maya lang, na we tend to pressure ourselves, tapos, hindi ka sanay, tapos, di-disappoint ka, like, yung tuloy-tuloy lang, yung connect lang yung mga sinasabi ko sa inyo. So, yun nga, you need to embrace change, kasi guys, hindi mo yan mapipigilan. Like your priority last year, like me, last year, gusto ko, tara, todo trabaho, tara, todo tayo mag-travel, tara, alam mo yun. Ngayon namang year, you need to embrace change na, oo nga pala, we need to focus on ourselves, we need to focus on our health. Yan pala, dapat nasama ko rin pala yan. Pero ipapasok ko na lang yan sa bawat learning ko, because health is wealth talaga, guys. So, you need to change your lifestyle, yan. Dahil nasa change naman tayo, you need to change your lifestyle para makafocus sa goal na gusto mo in the end. So, next, guys, ito na, medyo on the personal note, kaya medyo nadidistract. Focus tayo ulit sa goal. Kasi, I just wanna share with you guys, kasi itong next 2 learning sa inyo, ito na talaga yung very personal sa akin. Lalo na, ito yung mga big things na na-learn ko the past year. One is to protect your peace. Ayan, may kodigo ako sa likod, guys, para hindi ko nakakalimutan. Ang pinaka natutunan ko talaga the past year, guys, is do not let anyone know your next move. Kasi ako talaga yung kind of person na, alam mo yun, lagi ako na-excite. Like, kunyari, ikaw, parang feeling ko, yung vision ko ngayon, kunyari sa POV lens na lang, as a content creator, nakikita kita na, uy, okay ka rin, papasok kita. Parang gusto ko laging magsama ng mga tao who will resonate with me, na, uy, kaya natin gawin to together, naniniwala ako sa'yo. Minsan kasi masyado tayo naniniwala sa mga tao. Yun, guys, na-realize ko na sobrang gullible ko rin pala. And the past year, I tend to parang I tend to open myself to people na sige, tulungan kita, na sige, kaya natin yan, sige, ganito ang plano, I'll strategize for you, I feed you with knowledge. Kasi sabi ko nga, diba, all the time, na parang ang goal ko kasi sa life,
mag-share ako ng knowledge, huwag kang maging madamot sa knowledge kasi kung may makuha yung tao, 1 or 2, okay na ako doon. Yun parang yun na yung legacy ko in life. Pero like, ang kailangan mo palang gawin guys, you do the job and then let people know or let them know kapag tapos na. Kasi minsan guys, hindi pa nangyayari, yun nag-jinx. So, naniniwala ba kayo? Eto, natatawa nga ako. Kasi ngayon kapag nag-aayos ako guys, meron akong rosary sa left. Meron akong, anong tawag ulit dito? Parang sa Chinese to na parang for luck din siya. Tapos meron pa ako dito na evil eye pa na bracelets. Parang ako, ewan ko na lang talaga. Kasi, sometimes guys, no, when we open ourselves to people, kahit gaano ka-close mo pa yung mga tao, hindi lahat mag-wish ng well for you. Naiintindihan nyo ba? Alam nyo yun, mas na-appreciate ko pa guys, yung, like yung mga nakikilala natin here on YouTube, talagang kasi, syempre, nanonood kayo sa akin dito dahil you connect with me. Like, we have something in common. We share the same lifestyle. Parang ganon. Na parang minsan kasi, masyado akong, may term ako dyan Parang lagi ako na faith in humanity. Ayan, lagi ako sa faith in humanity na matutulungan ko naman na ganito naman. So, minsan nadi-disappoint tayo guys cause, yun nga, hindi lahat will wish you well, will be genuinely happy for you, will be genuinely be helping you. So, yun, isa yun sa pinaka natutunan ko to protect your peace kasi end of the day guys, masyado mo yun open yung sarili mo sa iba, yun na, nababawas na yung cup. Alam mo yun, minsan maka-half empty ka kasi masyado mong binigay sa iba. Wow. Ayun. So, yun nga, protecting your peace, guys, is do not please everyone. You cannot please everyone, diba? Be authentic ulit, diba? It's okay na hindi ka gusto ng lahat ng tao. Okay lang sa akin na hindi ako sabihin mo pinakamabait na tao. Diba? Be true to yourself. Do the things that makes you happy. Sabi ko naman yan sa inyo lagi. And yun, huwag kayo mag-please ng people kasi if you do, mapapagod ka guys, mauubos ka guys. So, yan, protect your peace and yung pressure within, ito na. Dito na tayo papasok. The past year guys, I feel so pressured kasi I think, yun nga, di ba parang, parang ang ganda ng lahat ng nangyayari. Ang ganda ng lahat ng nangyayari sa life, parang after all the struggles, all the seeds that you planted, you get to harvest na. Like, umokay tayo sa trabaho, nakaalis tayo sa trabaho, umokay tayo, sumakses tayo sa marriage, sumakses tayo sa negosyo. Yun guys, na parang masyado tayong na-focus, ako lang pala, ba't kayo kasali? Masyado akong na-focus sa earthly things. Tapos, na-pressure ako na, ano pa kaya, anong next gagawin, anong ganyan gagawin, kaya mo pa to, Joy. So, ang next na natutunan ko, guys, His plan, not ours. Ayan na lagi ko sasabihin. Guys, baka maging emotional naman tayo dito. So, yun nga, sabi ko sa inyo, the past year, ito yung pinaka natutunan ko is to protect your peace. Bakit? Kasi parang, the past year, sabi ko, nakarating ko naman yung, di ba, kanyari, magtitik ka ng bucket list. Gusto ko mapuntahan tong ganito, mapupuntahan ko. Gusto kong gawin to, buksan ganitong negosyo, nagagawa ko. Pero parang deep inside, I feel empty. Wag na kayang i-proceed to, charot. Pinag-uusapan nga namin ni Jello na parang sabi ko, bakit ganun? Meron naman ako ng lahat ng kailangan ko. I have the best partner in the world, si Jello, guys, na sobrang grateful ako sa kanya. Na parang, di ba, nung sinabi ko magre-resign ako, go ahead, mag-resign ka. I'll support you, di ba? Kung kailangan mo lang kumain. Kasi guys, mahirap mahirap mag-freelance. You'll never know kailan papasok ang next mo na sasahurin. Hindi siya katulad nung nasa corporate tayo na 15:30, sweldo na, like, diba? Kayo, sumweldo kayo kahapon. Ako, diba? So, sweldo ako kapag may ginawa tayong project, may ginawa tayong events and all. So, yan. I have the best partner in life. Check tayo doon sa list na yon. Tapos, blessed din tayo na we get to see the world. Like sabi ko nga, dream lang natin mapuntahan Tokyo, ang Japan, na-check. Dream lang natin mapuntahan ang
Europe, nakapunta pa tayo sa 9 countries, check na check. Tapos, in 4 months time, nakarating tayo ng US, ng New York, check. Pero parang sabi ko, parang may kulang, 'di ba? Alam niyo kung anong naging kulang, guys? Yun nga, masyado ako nakafocus sa mga plano ko, hindi sa mga plano niya. So, yan, this year, hindi tayo to sound preachy, no? Pero yun nga, kasi baka minsan, you feel empty, you feel lost. Also, it's because parang kulang tayo, busog tayo sa travel, busog tayo sa pagkain, busog tayo sa pera. Pero end of the day, yung spiritual nyo, busog ba? So, doon ako dumating na parang, ano ba talaga ang goal natin in life? So, doon tayo na naman tumawag sa taas, 'di ba? At least mabilis kong na-figure out kung anong kulang. Like, for example, guys, kung tulad, 'di ba sabi ko sa inyo, alam ko naman na mental health ko ay strong. Pero guys, kapag pala may kulang ka ng tawag, wala lahat yan. Maa-anxious ka, mag-worry ka. Guys, to tell you, na-ER tayo. Just because nag-worry tayo, na wala namang pagpunta mo sa ospital, wala kang anything, okay ang lahat. Ang hindi pala okay, guys, ito pala, ipasok lang natin. The brain is so powerful, na guys, kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari. Diba sabi ko sa inyo, manifestation is real. Is real talaga, 'di ba? Gusto mo ng magandang negosyo, na-checkan 'yan, nagtrabaho, na-checkan. Gusto mong puntahan ng ganito, na-checkan. Pero guys, pag sinabi ng utak mo na mag-worry ka, mag-fear ka, ma-anxious ka, ma-pressure ka, guys, ayun din, mamamanifest yan ng katawan mo. So, yun nga, anong natutunan ko the past year, na minsan, masyado tayo nakafocus sa mga plano mo para sa sarili mo, pero end of the day, ano ba talaga magpapasaya sa'yo? Yun nga, 'di ba, nandun tayo sa mga pinag-usapan natin earlier, you focus on your goals, you accept yung changes in life, protect your peace. So, yun guys, ang pinaka natutunan ko this year is, life is so short. Wow, lakas nun. Life is so short and you get to, know your purpose in life dapat. Live with a purpose and be a blessing. 'Di ba minsan masyado ka nakafocus sa pag-save ng lahat when you can't. Masyado ka nakafocus sa mga negosyong mag-prosper na hindi mo rin naman alam, magkaroon ng projects na hindi mo alam kailan papasok, yung mga ganyan. Pero guys, when you trust Him, when you trust His plans, magulat ka na lang, may negosyong ganito, may client na ganito, may project na ganito. 'Di ba? Parang minsan nawawala ka sa focus. Pero paano kung you only have a week to live? Yan ang pinaka natutunan ko sa service yesterday, 'di ba? Ayoko naman maging preaching with you guys, pero kasi baka there are people na nawawala, 'di ba? Iba guys yung yung kakilala mo yung sarili mo, iba guys yung may intimacy ka rin sa taas, 'di ba? Mabuhay tayo ng may purpose and be a blessing to others. Yun kasi yung nawala sa akin, guys, na parang wala na akong me time, time with Him every time I drive in the morning kapag papasok ako nung sa corporate. So, yan. So, ngayon, mas masaya na ang puso ko. Lalo na bago, 'di ba? Na-realize natin bago tayo mag-33 at least, no? May dumagdag tayong chika sa ating chika time for today na yun. The brain is so powerful, guys. Kung anong nasa isip mo, kaya niyang i-control. Pero yun, if you surrender your heart to Him, He'll control your life. Yun. Doon ko na lang siguro gustong i-end ito. So, yan. Wow! Wow naman. Baka may pagluha. Pero kasi, it's nice to talk to yourself, diba? Kung hindi nyo man kayang i-film and i-out sa mga tao, have your me time, you do journaling. Yun, gusto ko lang naman mag-share sa inyo din na, be authentic lang, be true to yourself. It's okay to be sad. It's okay not to be okay. Pero, di ba, end of the day, you need to learn. You need to learn who are your circle, be with your family, who's your support system, and ano ba talaga gusto mong gawin sa buhay. So, ayan, sa inyo, sa mga birthday nyo, di ba, yung iba tradisyon natin dyan. Ako, I just wanna celebrate life, to learn and to know myself more. So, yun. May luha tayo, may lungkot, may saya, di ba? May taon na madidisappoint, may sa taon na to ay matututo, sa taon na to ay mas malalaman mo kung sino yung mga taong
magiging true talaga sa'yo, and ikaw, malalaman mo na maging true to yourself, and 'di ba, yun lang. Hingi ka lang lagi ng tulong sa taas. So, ayan! 'Di ba? Gusto ko, ano lang tayo dito, ano lang, sharing lang tayo dito na he's so good na, ay, kailangan mong ma-realize, kailangan mong madapa, na kailangan mo minsan, alam mo yun, ma-feel empty, na hindi mo kaya lahat, hindi lahat ay sa earthly things. Basta yun, baka sabihin nyo naman, hindi naman tayo preachy-preachy, pero yun lang, gusto ko lang ma-share sa inyo na, isang araw, upo ka, kilalanin mo ang sarili mo, okay ka ba? Hindi ka ba okay? Ayun, valid lahat yan. Valid ang lahat ng emotions nyo. So, yun, kung may natutunan ba kayo, kung may nakuha ba kayo sa mga things na na-learn ko, and kung may mga natutunan din kayo the past year, please comment down below. Ayun, gusto ko lang namang mag-share sa inyo, guys. While we stop from traveling, hindi tayo magsa-stop sa traveling, no? Magta-travel pa rin tayo, guys. Pero yun, now we'll be traveling with a, happy heart. Realizing na, shucks, ang dami na nating napuntahan, pero masaya ba ako? Ayun. Masaya naman tayo, pero mas masaya yon kung iso-surrender mo lahat sa taas. Diba, minsan, pe-pressurein ko, kailangan ko mag-travel. Pero yun nga, biglang nagka-something, hindi tamang mag-travel sa panahon ngayon, yung mga ganyan, na you need to stop, you need to listen, at hindi laging masusunod kung anong gusto mo. Dapat laging ang masusunod ay ang gusto niya para sa'yo. So, yun guys, I wish you all well. Sana lahat kayo ay masaya. Kumain kayo ng masarap today. Nag-celebrate tayo ng 33rd birthday natin. Maraming salamat din sa mga nakaalala. Ayan guys. And thank you so much for growing this community with you. 'Di ba? Slowly but surely, step by the step. Maraming salamat sa mga naging friends natin the past year. New friends from YouTube, from my social media accounts. 'Di ba guys, nasa era na tayo ngayon na sabi ko nga, wala na ako sa time na magpa-pressure. Ayoko na magbida-bida. Gusto ko na lang mabuo ang tulog ko. So, ayan. Thank you so much. Nasabi ko naman yata lahat ng gusto kong sabihin sa inyo. So yan, comment down below, and on the next vlog, syempre, travel na naman yan. Magta-travel tayo ulit. Ayan ang ating 21 hours in Dubai. Yan ang next yung papanoorin, and may travel tayo ulit soon. So thank you so much for watching the vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and follow all my social media accounts at Yapon Joyce Ann on Instagram, and JY on TikTok. So yeah, thank you so much. Nagkaluhaan na naman po tayo. Yun guys, yun nga. Accept na people will love your vlog. People won't. And hindi na tayo dito to please anyone. Kung mamahalin nyo ng ganito ako, salamat. So yan, I will see you on the next one. Thank you so much. Bye!